Again, I thank you, Choir, for that wonderful singing. Just an announcement. Kinsa tong sakanan nga dunay plate number LES last number 4381 Mitsubishi. Palihog og pan kay naay mong pagtubig mukad sa tubig imong sakanan na di ang tubo sa tubig imong sakanan na diha. 4381 Mitsubishi. Palihog ko Nana, okay ra? Katong Mitsubishi, murag ang color niya kay para sa ko ang sakyanan. Kaya daghang salamat sa presensya sa tanan. Happy 23rd church anniversary. Wonderful day and wonderful time when we recall how that for 23 years ingani ang ato ang simbahan. May buntag sa tanan. Kaya kung akong mga dagang akong mga huna-huna. Anyway, the message is title kung sa dito mo itong ulihan. Loyalty to Christ. Very quickly, what is loyalty? What do you mean when you by that word loyalty? I said a while ago sa itong devotion that I spent 2 weeks, more than 2 weeks, reading materials about loyalty. Din karong buntag lang, nagameditate ko, din nakahilap ko, nagahinungdum ko sa inyo nga simbahan, sa itong nagihan. Pero lang buntag, when I'm asking, sa ba ng loyalty? Daghan ko mga definition, daghan akong giad. Din karong buntag, na-recall na ko ang akong iro nga iyang ngalang Papi. Doon ako iro kanadto dili ko pastor iyang ngalan Papi. Nakig-uban to nga iro sa kuha for more than 13 years. Ang iyang color murag brown nga guwapo kay iro. What is loyalty? Kadto nga iro box pa akong sakyanan to. Box pa. Kadtong iro basta muli ko din makabuhi siya. Makagawa siya kung kananay pod siya nga kung hapon na kaya ko naman nakakurat kong balay. Madumog gani niyang andar sa kong bus nga bububububu mo naman. Amo ambak na mo drive ko mo tagbo sa akong bus nga yang mo tagbo gyud tong iro. Mo say maglagot ko kay matraffic ko ni. I'm speaking about loyalty. Din kasagaran to na yung sa ito nga panahon nga kapoy ko na busy ko niya dugay ko nakatulog. Din pagkatulog na ko bandang kanang ang akong balay sa Davao na nay daling dalan nga portion usahay kasagaran diha katong time nangagi ang mga hubog. Alauna media mga anak kadlawon. Kadtong iro basta nay mo kanito yaw magtingog-tingog ganin mo ito di jud yung dangan din di man kung siya gitan yung happy di man gyud mo irom ninaog ko akong giduol di bato-bato akong kalagot siya gibato-bato na ako siya bato-bato na akong iro sa akong kalagot ba pagka nakatulog ko pagkabuntag brad paggawas na ako si Papi. Wah, yun. Doon ang miro. Sigoy kayo mong miro. Kayo, di nyo ma-define ang loyalty. Bunal ko sa ito, bunalan na ako to. Kaya bunalan ako to. Pero, di good mo. Yoko, wala na, di mo na, sukol, pagbuntag na, nagyapon sikig, tilap-tilap sa ko. Loyalty. Napod ko yung sa kairo ka lang to, ba po yung definition sa loyalty kay may tungkol sa iro. Kayo wala yung study animals o kini, kung gusto ka definition sa loyalty, hintanawa ay mong iro. Doon ako buhi pa mong uban diri. Na ako iro ka na ito nga Doberman. Kay balo mo ito.
Kadto nga iro, kasi naanad to nga, kung na ako sa opisina, musulod po na sa opisina. Kung nakalingkod ko sa akong opisina, nasa din nagahigda. Basta na musulod sa akong opisina, di good makasulod nga, hadlok yun. One time na punto akong itong gibunal-bunalan. Paras punto akong ilukan itong si Papi. Grabe, di yun mabago ilang pansa ko. Gani one time itong nakabuhi ito, I think Wednesday ito, Domingo. Gawali ko nakabuhi. Ning dagan itong gumiro di Doberman din. Ang tuning abot din. Ako gibuhat. Gawas, parang yung lain, kaya may makagunit. I'm speaking about loyalty. Loyalty. Now, you see, the loyalty in, as a dictionary of the meaning niya, pero kinilang akong nakita nga gwapo na definition. Loyalty simply means, it is unswerving dedication in allegiance to a person, to an organization, to church, or to the government. Unswerving allegiance. Di mabago. Di mabago. Bisag unsa na sitwasyon, okasyon, loyal kang a word na loyalty simply means stickability. Dili mo biya. Dili mo talikod. Loyalty. Now, there are many wonderful virtues among human beings. But the most, nagasulti nga, the most, kung pa, pinaka-valuable na virtue in based on relationship among men is loyalty. Loyalty. I said, by definition, loyalty simply means unswerving dedication or allegiance to a person, to a church, to a personality, or to government. Now, when we speak loyalty, though it is, kini ang pinaka, kung kan pa, papilit, kung kini pa nagaban sa relationship between a person, in marriage, in everything, loyalty. But it is sad to say that this so precious, kung pan ingredient that bonds men together, loyalty, is a vanishing virtue. Nagkakawala. Sa gobyerno, in politics, I believe there is no loyalty in politics. Why loyalty na? Sa mga usay sa mga organization, usay wala po. Pero usay sa subok na sortihon, pamalandawon. Bisan usahay sa simbahan. But I thank God sa sinini ng simbahan. What we are today is because maybe di mo ma-appreciate but kung di rin ka mo nung nakita ni sa mong kaguliyong but I see this. Nanayang-ani ng simbahan tungod kay sa loyalty. Salamat sa inyong loyalty. Now, in the Bible, the word loyalty in the Bible is just so close and synonymous with the word faithful or faithfulness. You can never say a person that is faithful na dili loyal. When a person is faithful, that person is loyal. Now, kini nga simbahan, this church, nag-aginig bagyo ni nga simbahan. Ang uban wala lang, ang uban kayo kung hindi ninyo nakita ni. But ako nga pastor, dagkang na yung mga panahon nga, dagkang na ganing panahon nga ning aginig bagyo. Pero di on the storms, di lang kayo ninyo makita. Pero in the storm when that happened, and it had happened at church, salamat na you are still here. Loyal. At ang dili may now dili ka
strong leaders or great leaders become great leaders because of a very strong support among people. And that support is evidence of their loyalty. And muna na siguro muna nga mo kananta kay abi niyo gwapo kay itong makanta sa mga choir. I like that. Na I said, pasalamat ko. Dili makabarog ang usa ka tawo or an organization in leadership when it is not backed up with faithful members. And I said, faithfulness is so close, even synonymous with the word loyalty. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyo. Dili ni maingan ang simbahan kung dili tungod sa ang akong iro, usahay masuko kung may sa akong iro. Bunal-bunalan ako usahay, bunal-bunalan dyan rin. Katog yun si Papi ka na ito, di ko makalimot, labay-labay yun ako to. Batog-batog yun ako to. Lagot kayo ko. Pero pagkabuntag, Brad, pag higda sa kwan, pagawas na ako, tilap-tilap lang yapon sa akong tira. Hagwa-hagwa lang yapon sa akong. Pero ang panahon mga dagang mga tao, mga very sensitive. Now, when a person is loyal, doon ay usang mga butang na iyang ginakutan sa iyang problema. May mo siyang loyal. O kini ang pinakamayong ingredient that will strengthen the bond. Even not only in organization, in the church, and even in your marriage. Dagkang mga magtiayon nga Amerika karon, halos bikil divorce dayon, bulag dayon, away dayon. Ug kasagaran tungod kay kini. You could not say that you love someone when it is not backed up with your faithfulness. I mean, loyalty. Amen? So, what is loyalty? Ako nang gusto nga ginedefine. Now, in the book of Ruth, and in verse 1, in our text this morning, the Word of God, in this particular passage, tells us the character of what is a loyal person. Have you been, nabag mo anak nga pangnauna? Now, kaya nga ni, bisag ka mo, kamuna mo sa nagadala mo mga tao sa kamukuan. Di ba ang imong kasing-kasing, makikita mo kasi mong ginadala ng mga tao? Nabasa nimo kung may buwan nimo kadtong dunay loyalty. O kasagaran ang imong kasing-kasing na anak sila ya. Kaya you could not trust, if you trust someone which is not loyal, he will destroy you. Mga bantay yun. Bantay. Now, tanaw sa Ruth, in the book of Ruth, chapter 1. What is loyalty? Ngunya sa verse 15 to verse 17. Ngunya, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. Ngangot pa sabot, dili si Naomi karon, iyang ginabugaw na, iyang ginapabalik ang iyang mga daughter-in-laws. Kaya nangamatay naman ang iyang anak ng ilang mga bana. Niya, balik na mo. Kay wala man sila. Watford ko. Then, in verse 16, ngunya, ninghawang usa, ngunya, sa verse 15, and he said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people. Kadto si Orpa, Orpa, di niya, gone back unto her people and unto her gods, return thou after thy sister-in-law. And Ruth, niya, kato si Ruth, the book of Ruth, niya, and Ruth said, entreat me not to leave thee. Ginaabog ni, hawa na, biyay ko. Kay makuha na sa kuha. Gani, sa law sa Israel kanuto, kung mamatay ang bana, ikaw nga asawa, mo pabilin ka nga balo, hantod nga ma-mature ang igsoon na laki para muminyo si moha.
Siya karon kay wala naman siya anak. Di naman siya mag-anak. So wala na reason nga magpabilin si Ruth sa iya. Wala kay matiti sa kuha. Biya. Now sometimes people are loyal because they could take something or get something to a person. Pero si Ruth had no reason to remain because he could take nothing. And in fact, Ruth, mubalik na si Naomi sa yuta niya, ug kato nga yuta, dito niya yuta, wa po siya parinta dito. He had nothing. She had nothing to be benefited of. So ingon niya sa verse 56 niya, and Ruth said, entreat me not to leave thee. Ayaw ko tudloy o abuon ko ni mga biyahan ka. Loyalty is stickability. Dinungon niya, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. Muna ang akong ginadefine ang loyalty. Why biya ay ni? Bahalag mga lumos ta, o mga lunod ta, o unsang sitwasyon, mo mag-unungay ta. Muna yung ginasulti. Tanawa, ngunya, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. When thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and will also, if aught but death part thee and me. That is loyalty. Kung sa marriage pa, till death do us part. Till death do us part. In marriage, today, daghang dili lang sa to kay wala pa nang divorce pero padurog na unya mga mabala ako kuha ni kang clean kay guwapo ba ni Leon si Joroy ko. Okay na mga pan. Pero the truth is, this is a very priceless virtue, but it is vanishing. Mura po ning katong mga wild animals nato kanto mga grami kayo, mga usa, mga karon wala na. Ingani po ang nagitubo. But I thank God in these years. Ako ginatanaw sa akong simbahan. Di ko ginatanaw. Muna tindas. Almost 90 kasagaran yun. 90% ang nagasimba ka. And to be honest, di lang po pagkwana. Ako nga, pastor nyo, ako pong ginatanaw ang giving. Kung tanaw, almost, ako mga kung makita man nyo, almost 70%. Sana pastor, faithfulness, loyalty, our faithfulness. Amen? Talagsan. So I thank God. Ganihang buntag, kanang akong gusto na dili ko naga, anong atik-atikan man ko ninyo, mga atik-atik man ko ninyo nga usay mong wari, gani ko nga masakitan mo, mayo. Pero nakahilak ko ganun ang buntag when I'm thinking about the church and how God enables me. Manay mong pastor ang simbahan. Kung dili po lang ginawa ni, di yun magsilbi. This church had gone storms. Gani sultihan ta mo, sa dagkan na mga leader, di kanadto ko mga leader na ako, di kay balumuan. Kadto pagid sila. Pero salamat sa inyo. I'm already 68, mag-68. So, that is the definition of loyalty. This morning, let me speak to you about three things, great truth about the subject, loyal. Then, by the way, strive to be loyal kung asa mo. First, sa Ginoo, sa simbahan, o sa asa mo mga nagagatrabuhoan. When I studied the subject, I tell you, loyalty will always be recompensed. Balusan yun ka sa Ginoo. Walay akong gitanaw sa Biblia, those that are, di na ako mahurot og sulti siya ng ngalan, pero sila gibalusan yun og maayo sa Ginoo. Then ako pong gitanaw ang mga disloyal, abi ni mo siya nang hitabo, naghikog kasagaran sila.
nangikog. Sila rin nag-unay-unay silang kaugalingon. Loyalty. First of all, three things, very quickly. First of all, God demands loyalty. Kung ikaw gadala o organization, opisina, whatsoever, this is always what you decide. For those people that is under, much more for God. That is loyalty. Kabili. Tanong mo sa 1 Corinthians chapter 4. Nausahay nga ni, asa pastor, digit na mo mahurot ko sahay. Kamong taga nabunturan, salamat sa inyo. Huna-huna gid ko sa inyo. Di na mo ba si bisita-bistahan. Pero nagapabilin yung work dito. Layo mo. Kamong mga lagyo mo. Kasagaling lagyo. Pero pasalamat ko dili ni sayo. Now, tanong mo sa 1 Corinthians chapter 4 and verse. First is, God demands, He requires loyalty. Tanong mo sa verse 1. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 niya. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Now, kining ministers of Christ di lang kay pastor ni. The word minister simply means mga servant. Sa simbahan, dili ang pastor ang servant lang. Tanan, mga servant ta. Dili kay kung makadungog mo ministers, usay minister kuyawa na niya, oy, kay minister na siya. Pero ang definition sa minister, servant na. Muna nga uban sa kalibutan, minister, sila sino yung servant. Dili, oy, ang minister, boy mo serve. Karon ang yang isulti karon ministers, dili kay ambot pasabot kita tanan. Uno ingon niya, let a man so account of us as of the ministers of Christ is daghan. And stewards kita tanan, stewards of the mysteries of God din niya. Moreover, it is required in stewards that a man be found loyal. The word faithful there is so much very equivalent to the word loyal. You could not be faithful when you are not loyal. God demands loyalty. Tanaw itong word requires. Na mo kung mo-apply ka o mga trabaho, doon ang sa mga requirements na ilang hatag o sa 5 ka buok. Kadto, kinahanglan nga i-comply ni mo to, kay mo to'y gina-require. Kana nga word nga require, kung makulang na ko sa, ay mapaul ka. Pero sa diri, as ministers, kini lang ang iyang gi-require. Faithfulness. And the word faithfulness is loyalty. Nawin nga ni, kung kasabot ka sa imong trabaho, kasabot ka kung asa ka dapit nga butang o kasabot ka sa imong function, di na ni mo mabunitan tong magamit nimo tong loyalty. Dagkan dili loyal, kaya wa man kasabot. Nga kini, for us as Christian, God requires it. Unay mga usay condition nga makasulod ka, usay mo ni buhatan, una ka mag-approach o whatsoever nga hatag, kadto ang buot pasabot, kini ang kinahanglan. Now, if you are a Christian, you are servant of God. And God should demand for you to be as a servant, and you are a Christian, you have to be loyal to God. Amen. So, first of all, loyalty is requirement of God. Not only sa Proverbs, in the book of Proverbs, particularly sa verse 6, dirigis ko kaning wise man na si Solomon about this subject that we are studying about loyalty. Now, praise God sa inyong mga kamo nga loyal o mga tao nga inyong ginadala ng mga loyal sa inyo. Nang buot pasubot kini mga tao nga loyal, kini mga tao nga mo laban sa imuha. Mga tao nga makig-unong sa imuha. Ing-ani ang gusto sa Ginoo. Kung you demand loyalty sa imong mga subordinate o whatsoever, kini mo yun po ni ang gusto sa Ginoo sa imo. So tanaw sa Proverbs chapter 20 and verse 6 niya. Most men will proclaim everyone his own goodness,
But a faithful man who can find. Ang buot pasubot, dugay na kini nga yang ginatanaw di, ang yang pagkita, ilang ginapa diagri, dalang word faithful, I said, loyal. Unya, ang yang puti, talagsaon na ang mga taong sama ani nga dunay loyalty. Sabi siya sa loyalty. May inunuman, brasang. Nga, kini, ginatanaw niya diri, kung ginapasabot ni, talagsaon na lang ni. Kanay agto pa ni, nga talags pangitaunon ni. Kita nga mga Kristanon, dapat kini, nawingani. When I studying this, in America, the abroad, every year, I think every year, every month, di lang nakuha na ko ba? There are 3,500 na so-called mga manimbahay, a month siguro, 3,500 nga nagaghawa, nagabalhin, every month. I think every month to. Na wala kay matunan anak. Loyalty will always be revealed when there is crisis. Sa panahon nga crisis sa imong kinabuhi, crisis sa asa nga dapit sa imong kung tawag nato nga management or leadership, dinha mulutaw kadtong mga loyal. The truth is, without, I do believe, certainly, maybe 90%. Kaya usahay naman po yung mga disloyal kung naaka sa katasan. Pero kadagaran, sa imong crisis, masulay, brad, ang mga tao na magpabilin uban sa inyo. So, pangitaunog, ayok nga ingan ito. Di lang ko pero pasaylo alam ko ninyo kay usaya. Basta mga message maguna akong isulod sa ako, brad, sa akong pagalingon. Nagoy, diretso na lang tamo. Nagoy panahon ka na itong akong asawa. Sa membro pa ko para sa inyo. Nay panahon ka na itong akong asawang sulti niya. Ito'y naman good ka ni pastor. Binungon sa nang ito'y. Mo ana ang kay amot na pero kasi di gud ko kanang tong among pastor di ko makabiliban. Gani kay balo ko doon ako sa pastor kanang tong iya sa Bible school kanang to iya kong ginasulay. Akong loyalty. Nay panahon nga munang simbahan. Pauli kog tagom. Naan ko sa terminal. Nya brad na pa day ko tuyo nimo brad. Ano paliw ko balik ni brad. Mo aturapon ko. Den wala sa diri ha. Pero gamay na din kayo mga sabi niyo sa kabutangan nung kini nga yuta libre niya nga gihatag sa ganun nga naman nakita niya nga loyal and in fact and in truth na break lang to among problema pero siya ang problema dili akong problema dili akong loyal kay nahadlok siya nga malabawan ako siya. Gatong akong una kanatong ako. Kuyawan siya ng malabawan ako siya. So, which is, ang Proverbs niya, but a man but a faithful man who can find. Now, kung ang kanang word galing nga, talagsaon, loyalty talagsaon na kana ang but na, rare na, pero very priceless. Kanang kuya ka ni, dako ni value. Kay talagsaon na lang ni, di nakakakitaan ng lain. So, yung value, kuyaw kayo. Muna yung ginapasabot brad. Now, tanawa. Sa Luke chapter 18 again. Loyalty. Notice in verse 8. Kunya, I will tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth. The word ko faith, loyalty. Tingani, naa ka na ito yung kauban nato diri nga negosyante. Kaya balo ang banay.
Gakadto nga negosyante, ang iyang business, pako na, kung kan pa, pati urok na. Pati urok na. Pagkabot na ko ni pati urok nito. Then mo to yung wala ka wala kakuan, siya nag-faithful siya. Then one time ako, Brad, may pusadihan nato yung mga membro, Brad. Ay, yung mga matrabahanti. Yung matrabahanti more than 20. Then, sige, pastor. Tagabuntag sa Lunis, Brad. Hindi, abi mo sa series na ako message about loyalty. One time muna ako sa iyang mga iyang trabahanti na. Doon ay principle nga ingani. Do not kill the duck that lays the golden egg. Ako nang gisulti sila. Doon akong gi-explain. Doon ako sabi ninyo, magkaunsa-unsa man kayo, nagkakuha naman, doon kasagaran gusto mo anak na, tanay mga binuang ang matrabahanti. Dahil na nga ni, magkaunsa-unsa ni nga inyong negosyo diri. Kamu, kung mga matrabahanti, dili na ba inyong ginasaligan? Mawa ni, kamu una nga mapas mo. Ang tagiya ni na pag-mati-tian ni. Kung gusto mo mo-asinso, pasinsuhan ninyo ang inyong kumpanya. Eh, dili man mo nag-asagod. Limasin eh, kamu yung unang mahokdan. To make the story short, ning anak ba ito sila? Ay, series man ko. Do not kill the duck that lays the golden egg. You kill it, ikaw ang unang makuyapan. Kadto, naapatoy ang Amen. Loyalty. Now, God requires loyalty. How long? Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. And in verse 10. Revelation chapter 2 verse 10 niya, fear none of those things which thou shalt suffer. This is a test. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. But be thou faithful unto death. Kanang word faithful, loyal, hantod sa kamatayon. Amen. Now, unsay but na po sa but, ang una ko ingani, daghang mga tao nga maayo lang dili na actually dili na loyalty. Kay loyalty ang true loyalty for life na. Maayo lang kung okay kayo ka. Maayo lang kung naay matiktik ni mo na siya matiktik sa imo. Maayo lang kung maayo ka sa ilaha. Panahon nga mo na matiktik o panahon nga imong kasab-an o koreksyonan o say magguba, wala na na. Believe me. Now, kita ang Kristohanon, to be honest, kung Kristohanon ka, humok yun atong kasing-kasing. Pero I learned by experience. Bago na, kung si manahon na. Naitaw nga sige, pastor kini, o sige, kagahapon, itong sa daw, namatyan sila. Duhang namatay daw siya. Ay, basta duhang namatay. Yung, nasa igihangyo sa kuha, di lang, ako siyang gibalibaran. Ayaw. Kaya ako nang nakita ng delikado niya. Kaya sa'yo, murag, iyan ang kamakan ako, kaunom na ko niya. Ayaw, lang. Pero kung kinahanglan ka, nataganti ka. Atong nasa Panginoon certain ba? Na-certain. Pero akong gihatan na, ako siyang akong murag abuloy akong hatag siya. Pero katong iyang pangayo nga hindi man, kuhan ako. Murag nag-aana siya. Kaya first time siya nakakita na akong tingani. Kanang sige pangayo ngayon niyo say kanang sige pabor ngayon pabor siya tanawa mo nimo maayo kay nay sulay daw balibari tanawa ako siyang gibalibaran ako una doon nguntong sa pastor murag astilan kamoy nang hinanglan sa kuad wa ko nang hinanglan sa inyo ha daghang mga inyo ha ako talag sala ko dili okay ra mo pero ang loyalty, God's demand, actually true loyalty is for life. Tanawa si Ruth. Ruth,
hantod mamatay ko, di yun kumubiya sa inyo, till death do us part. That is true loyalty. Dili itong loyalty nga maayo lang siya sa imo. Bisag sa relationship sa magtiayon. Kaya usahay kung sakiton ng bana o sakiton ng asawa, wa nay gwapa, di wa nay gwapo, usahay mangita naglain kadto dili to till death do us part. Don't take me. Okay lang mo? First of all, 3 facts about loyalty. First, God demands desire for you to be loyal. Kung asang dapita. In your church, first in God, in your church, in your home, in your marriage, bisan sa inyong opisina. Amen. Very quickly. Second, loyalty is always, ang loyalty multaw ni. It is demand. Pero loyalty will always be seen or revealed in times of crisis. Nawi nga ni, ayaw mga kasabot mo sa ka. Every time nga ka na nagatuon o gawali ko nila, nagatuon ko, di man pwede nga di magtuon. Pero taod-taod ako ng ipang re-outline, mga simple na. God demands loyalty. Very simple. Then second, loyalty will always be evidence in times of crisis. Dinha makita ang mga taong mununot yun sa imo. Mo nga ang crisis usay di nato gusto. Pero crisis is a time of test. Kini nga simbahan, wala daghang storms diri oy, ang agi diri. Pero pasalamat ko sa inyo. Salamat. Daghang mga akusasyon. Hapon nagmeeting ko sa mga deacons, absent si Janjan. Akong nag-istorya mi sa akong kaagi, sa kaagi di simbahan. Kay balo mo sa mga kaagi di simbahan. Kanadtong na ako sa crisis, gi-attack ko nila personally. Pero kay balo mo, nga kadto, kasagara, abot lang sa kan, pero for me, dili tinuod. Gawa. Muna ko si Gilmer, si Ma'am Josephine, kamo nagpabiling diri. Gani kanadto, doon ay disloyal diri nga, na-destroy yun niya ang akong panimalay. Pero ang ginuray mo recompense yan. Nga hasta akong anak, ilang tudluan nga mag-rebelde sa ko. Kagrabe. Oo. Yan ang ito. Katungo saan, nadutlan yun mga itong saan. Amen. Pero pasalamat ko nga, daghan mo nga nagpabiling. O gani doon ay kanatong crisis, nakatugyo sa ingon niya, kung mawa na yun medri, takang tiking-king na yun na si pastor. Nanginit akong ulo dito, dili ba ikaw Ginoo? Ngayon, maintag nagbinuang ko. Maintag nagtudlo ko mga dili mao. Maintag katong lang ginsulti nga, maintag nang hilabot ko babae dali. Maintag nangutang ko nga wa ko gabayad, wa ko nangutang dali. Kanunay na ako nagisulti. Wa ko giutangan dali. Wa pud ko gapangayo-ngayo. Wa pud ko unsa ba? Ang ako dito yun. Gani nagapalingkamot ko nga ng authority ba? In times of crisis. Mo kung dunay crisis sa inyong kinabuhi, guwapo na. It is a time to test loyalty. Now, lisod oy bisag kamo doon namin mga kaguling mga grupo o mga asosasyon. Sakit ba na? Kaya kasagaan ato kung nakay grupo o nakay business or whatsoever, for the good yun na sa imong grupo. Kaya mong gusto, mo uswag para tanan. Pero kasagaran, ang kasagaran pa yun, kanang may gusto nga, simulabaw ni mo. Very sad. Now, tanawa si Abraham. Si Abraham, he was tested. Actually, sa time that God had called Abraham, the calling there is about
first of all, not only, I said, faithfulness, but it is about loyalty. Tanawa sa Genesis chapter 12, in his calling. In his calling, tanawa ang, tanawa ang similarity sa definition sa root. Nya, I leave your family, leave your land, and leave everything. Then go to a foreign land, not your own land, not your own culture, not your own citizen. There is a Genesis chapter 12 and in verse 1, niya, and the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Now, kuyaw ka ito ba? Kaya it is, kasagaran kung loyalty na dili pano ang Ginoo birahon niya nga. Then later on, tanong sa Genesis chapter 12 at 22, you will find this in Genesis chapter 2 when he was tested of God. Actually, the test here is about faithfulness. Pero ang tanawon diri, ang iyang loyalty, asa iyang loyalty. Notice sa Genesis chapter 22 again. In here, when he is growing in the faith, in verse 1, ingon sa Ginoo, and it came to pass after these things that God did tempt or test Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, get thee into the land of Moriah, and offer him for a burnt offering. Ang ginatanaw niya, asa ka? Ang imong faithfulness o ang imong loyalty dito sa imong anak o sa ako? O ang testery sa iyang loyalty karon, kuwaon niyang usa kung sa iyang gipalabaw. Ang gibuhat ni Abraham, ang iyang loyalty nasa Ginoo. And very quickly, I said, diretso na ni sa third point, that God will always recompense loyalty. Dito sayon-sayon itong gihimo ni Abraham. Do iyang dili na dayon ang pag-ihaw niya siyang anak, pero ang nakita dito sa Ginoo, sa kasing-kasing ni Abraham, ang iyang faithfulness, ang iyang loyalty dinha sa Ginoo, nga pwede niya ihatag ang tanan nga ma-prove ang Ginoo gyud ang iyang. So tanaw what had happened in verse 16. See Genesis chapter 22 verse 16. As a result, akong dunganon ning 2 points. At second and third point. Inya, and he said by myself, have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of thy enemies, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. When he was tested, God now says that Abraham is so loyal to God. What had happened? Recompense. Job was tested in his loyalty. Now, ang iyon ako, ang loyalty matest na sa crisis. Grabe ito nga crisis kang Abraham. Kaya it is between a decision of giving up everything for God. Kang Job was tested again of his loyalty. You know what had happened? But at then, when everything was taken back niya, God gave it, God take it, blessed be the name of the Lord. Yung sayang asawa karon, Job, kung luha ang Ginoo, anday. Yung niya, kamsaman ka, pares man ka sa uban. Ayun o na. Job never had swerved ang iyang loyalties. Amen. Ay. You know, abin mo siya nahitabo, and you know what had happened? Just like Abraham. When God tested Abraham, and Abraham passed the test of his loyalty, at the end, God recompensed. Job, at the end, double portion was given to him. Tanawa God. Nawin nga ni, bisag kamugod, katagod. Natay, bisag sa ato, natay mga anak, to be honest. Pero doon nagyuhi atong mga anak, nga mununot yun sa ato. Doon musulti nga, ako fair ko, love na ako tanang anak, pero kasagaran yun, kadtong dool ka ni mo, loyal sa mo,
ay mong huna-huna, di rin ako ibilin ang tanan. Don't tell me. Nga na ka, pastor, oo. Pero di po na ako nga, dili po ito nga sila tanan. Pero mas dakong pabor din nakita. Shadrach, Meshach, Abednego, their loyalty was tested. They were tested about their worship. Those that will not worship, they will be thrown into the fire. Their loyalty was tested. What they did, they remained loyal even to give their life, to be burned. What God did, they were so promoted. Daniel was tested in his loyalty. Moses was tested in his loyalty. Paul was tested in his loyalty. And every time you will find these people that are tested, when they will find of God that they are loyal to God, they were recompensed. Amen. Now, I said, loyalty. Now, pero ang punta na, nganong ing-ani ning mga tawhanan? I said, sa Proverbs, this kind of virtue is losing. I have heard Baguran, I think Baguran, nga doon ay pastor, nga yung gibiyaan ang yung simbahan. Very disgraceful. Ganong ing-anin ni mo tawanan ni? Tungod kay ang ilahang foundation siyang loyalty na dili sa tao. Alang loyalty nga kang Ginoong Hesus. When you are loyal to Christ, when you are loyal to God, dili sayon nga mahimong subject ka bisag unsa nga pagsulay, that you will remain to be loyal, to be faithful. Now, tanawa ra gud sa John chapter 6. No. Ito sa Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28. This wise man. Notice what he said in verse 20. Yung niya, Proverbs 28 verse 20. Tanaw rin siya gisulti niya. A faithful man shall bound with blessing. 20. Verse din niya, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Natanong nga sa verse 20 niya, a faithful man shall bound with blessing. Katong word na faithful din yung ako, loyal. Ug ato na nakita, nga mo niya nagitabo. Namin nga ni, dili sa mga bulaton sa Ginoo, dili gud mo prosper ang sa bulaton sa Ginoo kung dili ni makita sa Ginoo sa iyang makatawa. O kinahanglan gani ang makita niya ni una, dili sa pulpito. Dayon makita na po mo kini kung nani musunod ang nasa mataw. Kay to be loyal, dili ni sayon-sayon. It entails sacrifice. Abraham gave up. Job gave Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Moses, Joseph, Peter, John, and all God's people. Their loyalty sometimes are paid by the price of their blood. The 12 apostles, they were all, except for John, they were all martyred. Why? Because of their faithfulness, loyalty. Let me close very quickly. In World War I, kalimot lang ko sa mga, but it was in World War I. Kalimot ko na, pero yun ang istorya, kalimot lang ko sa mga kanya ba, taas ko ang istorya. In World War I, there was a brother that gave themselves, surrender themselves to be trained as a soldier of America. World War I. Kanya to kay mangita man sila volunteer. Nag-volunteer ang nagsuon. Si angalan si Jack ug si Bill. Jack and Bill.
sa dihang human na ang ilang training, wa pa naman training, gi-assign sila sa so they cross the Atlantic Ocean, sakay silang duha, magsuon, very close na magsuon. Then come, nakaabot sila battlefield, sa gear sa battlefield. Nag-withdraw ang mga American forces at that time. Kaya na-overwhelm man sila. Pag-withdraw nila na si Jack, pag kay pildi man, withdraw siya, si Jack, iya na yung huna-huna, yung iksuon. Pangita niya yung iksuon sa ilang grupo. Halos na nasamdan o ba ng matay. Pagkadoy na usang nakasulti, niya, where's Bill? I'm looking for Bill. Comrade, yung same one. I left your brother, Bill, in the field, severely wounded. Niya, asa napitan? Yang gi-describe. Adto siya sa iyang commander-in-chief niya. Sir, I'm asking a permission to return back in the battlefield to take my brother back in the camp. Nung sa ilang commander officer niya, Bill, Jack, you're returning back will endanger your life. I'm sure you're becoming back in vain. According to the report, your brother Bill was shot severely wounded and is dying. Ngunya, sige lang, atun yun na ako siya. Kung bilang, balikan na ako siya. Niya, no, you will risk your life. Even did so, he's my brother. Niya, oh sige, balik ka. Balik si Bill. Si Jack, balik siya. Pangita niya yung, nakita yun niya yung igsoon. Pag uli niya, yung ipasak-pasaan. Tagbo ang mata, lipay ka nagbalik siya, daladay yung sa umandi ko sa. Didn't I tell you that you will return in vain? Your brother is dead. Nguni Jack. No, I never return in vain. Because when I see my brother, he's still alive. And you know what he said? He said, I know, Jack, that you'll be coming. I know, Jack, that you'll be coming. He said that he recognized me. What is loyalty? Till death do us part. One of the vanishing virtue, even in families, loyalty. One of the many virtues that is losing in the church, loyalty. One of the many virtues that had lost in the government, no more loyalty. Pero dili na dapat sa kanya malay sa mga Kristohan. Dili na dapat sa simbahan sa inyo. Why? Because God demands for you. He demands of you to be loyal. Kita stand up ng litas po. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa pahinumdum diha sa iyong puno. For the many years, 23 years of struggles, 23 years of many testings. Pero you have promised, Lord, and that promise was proven, that though the gates of hell will be against the church, it will not prevail against it. Because our loyalty is in thee. And you demand it. Every church, every member of the church, if they are saved, God requires it for each one of us. So that when we understand it, that you require it, and we believe it and do it, then the church will go on. It will go on until the Lord take us. We thank you, Lord, for your people. They have testing, they have pains, they have struggle, they tears, but yet they remain faithful. Their evidence is their continuing coming to their church,
to worship thee. Then that worship is a recognition of thy faithfulness unto each one of us. It is not only a recognition, but Lord, the reality that you have sustained us, you have enabled us, so that you are worthy, Lord, to receive and to see the loyalty of thy people. And this loyalty is always evidence of our loyalty to the church and to his ministry. And also to our loyalty is evidence to our relationship in our families, to our wives, to our husband, to our father, to our mother, and for his children. Lord, thank you so much. There are many churches that are suffering. There are many hardships. But above all, this you allow to happen, that loyalty among your people will be seen, will be recognized. So we thank thee for all those things, all those circumstances that come along our way, so that we could continue in the faith, in the ministry, because you have promised. Loyalty will always be recompensed. Abraham's loyalty was recompensed. Job's loyalty was recompensed. Joseph's loyalty was recompensed. David's was recompensed. Everyone. Loyalty is a vanishing virtue, but let it not happen to us, Lord, even for this church. And so blessed, salamat that for 23 years, you have enabled us. You have strengthened us. You have blessed us. And for the coming days and this year and many years more to come, help us to remain faithful. To remain faithful to the Lord Jesus Christ, who suffered for so much for us. And his loyalty is that thy will be done. On the cross, God says, Father, thy will be done, not mine. And that he was agonizing in his humanity, but in his mind, the will of God must prevail. And when he surrendered it, he's giving an example that suffering could not hinder loyalty, but suffering will be a pleasing sight of God when we see our stickability for thee. So bless us, been blessing the messages, Father, I pray, and bless continually thy people in Jesus' name. Amen. Thank God for loyalty. God speaking maybe to your heart, and maybe if you are not saved, I will say always this. You are saved because the Lord Jesus Christ, and his suffering is a token for his loyalty to his Father. That in the cross is shouting, thy will be done. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my care away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my sailing spark. As thou hast died for me, oh, may my love to thee, pure, warm, and generous be a living fire. While life's dark way I tread, and waves around his breast, be thou my God. Deep darkness
wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee outside. When in life's constant way, when death's cold song and stream shine on me, blessed Savior, then in love, fear and distrust. Oh, verily say, yeah, thank you for your attention. Amen. Ask yourself, am I loyal? Are you loyal? Bisan asa in your relationship. Sa asa mo, sa inyong trabaho, sa inyong simbahan. Labaw na sa Brother Gilmer will come for our closing. Today is our, by the way, church anniversary. Please, I forget, doon na tayo mga balon-balon. Doon tayo panood to, din as church member, come back for our Lord's Supper. Around hapon. Maybe we could start at 3. Yan sa Magampota, our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your word today, this morning. Usa ka challenging o makahagit Ginoo nga mensahe about loyalty to Christ. Forgive us, Lord, for being unloyal for many times sa mga nauna, sa mga words, even in our actions. Maybe dili kami aware Ginoo nga mga butang nga nahimo kaming disloyal kanimo Ginoo. But we thank you, Lord, for being good sa simbahan, being faithful sa simbahan Ginoo, and being loyal Ginoo sa imong mga katawhan. And we pray nga mahimo usab kaming faithful kanimo, loyal to you, Lord, as much as possible Ginoo, even for negative circumstances sa mong kinabuhi. This is a test Ginoo nga mapanday namo, ma-establish nimo na kanamo Ginoo ang loyalty diha kanimo. Help us to be victorious when things dili mayo nga nagakahitabo sa mamatagos ang kinabuhi Ginoo. Even for people nga usay maka-offend ka namo, maka-provoke ka namo Ginoo, make it an event Ginoo, make it circumstances nga makahatag ka namo og strengthening sa among loyalty diha kanimo. Ikaw Ginoo ang among simba kanunay, ikaw ang sentro Ginoo sa among matagos nga kinabuhi. So make it strong Ginoo sa among matagos nga kinabuhi, ang kanang gitawag nga loyalty and faithfulness to you. Thank you so much, Lord, for the message this morning, and we are so blessed and we are being challenged Ginoo with that with the message this morning. O ang importante niini Ginoo nga after sa challenge sa mensahe, amo kini nga ma-aplikar sa among matagos nga kinabuhi as much as possible Ginoo, with your help, with your grace Ginoo, mahimo namo kana. Thank you so much for using Pastor Claver to speak to us your word. O napuno na usab kami Ginoo, nabusog na usab kami ning kabuntagon sa imong mga pulong, o I hope na matagos sa Ginoo magapauli na dunay kalipay o gibutang kanunay sa ilang una na kini mga butanga angayan gyud nga pagahimoon. Dili kami we can never outgive you, no Lord, but kanang loyalty unta Lord mabutang na sa matagos sa kanamo as much as possible mahimong perfect sa mga matagos nga
kinabuhi. And as we partake our lunch today, because today is our 23rd church anniversary, ikaw panalangin Ginoo sa fellowship sa Matagusa. And this afternoon, pabalika kami Ginoo sa lain na usab nga pagsimba kanimo, and also the partaking of the Lord's Supper. In Jesus' name we pray, amen.